Ayan guys, naandito po ako ngayon sa aking garden. Magdidilig po tayo ngayon. Kasi sobra pong init, 42.2 degrees ang sikat ng araw po dito. Nakikita po ninyong malabo ang ating kalangitan, pero yung ano niya, yung pressure ng init, sobra po ang init. Ayan. Grabe po ang sikat ng araw, kung nakikita po ninyo. Hindi na lang po 42 degrees, 0.2 ito guys. Napakainit, grabe. Babalikan ko na naman po itong mga halaman ko dito. I-sprayhan ko na naman po para makasurvive po sila. Papakita ko rin po yung mga halaman ko po na ipinasok ko po sa loob ng bahay namin. Tignan nyo ang mga halaman guys, oh. Yung mga halaman namin sa sa may hagdan guys, ipinasok na po namin sa loob ng CR namin kasi napakainit po. At least doon malamig-lamig dahil naka-aircon po. Ayan o, kailangan po namin paliguan ng mabuti itong mga halaman namin guys. 42.2 degrees. Grabe, napakainit. Huh? Para kang nasa tabi ng kalan guys na may apoy. Hindi yung apoy ng gasol guys, kundi apoy ng kahoy ba na sinilaban. Grabe. Oh, tingnan po ninyo yung kalabasa namin. At saka yung yung avocado, lantang-lanta na po sa sobrang init po dito sa Australia. Kaya hindi po nakakapagtaka na minsan nagkakaroon po ng sunog na hindi alam kung saan nagmumula. Lalong-lalo na po sa mga saradong mga bodega tulad nito. Kaya binuksan po namin kasi baka biglang may sumabog po sa loob. Yun pa yung pagsisimula ng sunog, di ba guys? Ayan o. Kanina ko pa po dinidiligan ito. Kasi hindi po pwede na hindi sagana sa tubig. Mamamatay itong mga ito. Ayan. Mas mainit pa po sa sa January. Ayan. Pasampol pa lang po itong weather na ito dito sa Australia. Pasampol pa lang. Kung dito sa amin ay mainit, dyan naman sigurado sa Pilipinas tag-ulan ngayon. Ipapakita ko po sa inyo yung itsura sa labas ngayon. Ayan o, nasunog po yung kailangan ko ng pitasin yan kasi kung hindi ko pa pipitasin yan, mamaya-maya malalaglag na rin po yan. Diyos ko. Ayan o, nasunog na rin po yan. Hindi na rin po pwede yan, hindi na maihinog yan. Ay, ayan na naman po ang sikat ng araw guys. Ang tawag po dito sa weather na ito, heat wave guys. Grabe. Mainit po ang sumisingaw sa aking mga mata. Pero kailangan ko pong bantayan itong mga halaman ko. Ay, lalo na yan kalamansi oh. Namumunga na, baka malaglag pa ang mga bunga pagka napabayaan. Kasi umiinit din po yung tubig, parang pinakuluan ba. Para tayo nasa Saudi ngayon. Ayan. Ay, nako. Kahit dun sa likod guys, didiligan ko rin kasi pero hindi naman masyadong apektado yung mga halaman ko sa loob guys. Ayan. Ang init oh.
Bago ako magdilig guys, tuturo ko muna kayo. Papakita ko po sa inyo yung itsura po ng mga halaman ko. Oh. Ito po yung Diyos ko, grabe ang init guys. Ang init-init. Ayan yung mga ko nalanta na. Mga kalabasa. Oh. Ayan ang itsura ng mga kalabasa ko guys, oh. At saka yung mga kamote, oh. Buti yung mga kamote ko matibay-tibay. At saka yung mga kamatis. Oh. Grabe. Ayan, matibay din yan. Oh, ang lulungkot ng mga ito tong beans ko na to, oh. Halatadong nakikipaglaban sa sikat ng araw. Ayan. Ay, lalong-lalo na yung kalabasa na yun na andun. Bagsak na, guys. Ayan. Ayan po. Yun. Oh. Katulad yan, yung pakwan na yan, sana wag naman mamatay. O, tingnan po ninyo yung mga beans ko, oh. Tuyot na yung mga dahon. Sige ho, magdidilig na ako. Aha. Ito na po yung mga halaman po sa harapan po ng pintuan po namin. Pinasok na namin dito kasi baka masira po, sayang naman. So, ang gaganda pa naman ng mga bulaklak guys. Buti na lang na-survive natin yung mga halaman. It's raining water. Not go meet